Magandang araw po sa ating lahat at magandang gabi. Depende po kung anong oras natin napapanood ito pong ating video number 12. Dito po sa ating video number 12 ay pag-uusapan natin ang isa pong magandang topic for self-empowerment na ang tawag po natin ay the mask principle. So ito pong mask principle ay ang ino-observe ng mga tao na naging successful po sa negosyo. At isang bagay ang sigurado kami, kung ito po ay ating maintindihan at i-apply sa ating buhay, ay magiging asensado din po tayo, kagaya po ng ating mga ibang franchisers at mga car achievers. So ano po ba itong mask principle na ito? So ang mask principle ay acronym po para sa 4 na importanteng values na dapat ay meron po ang isang hope, franchiser, stockist, or beneficiaries. So ano po yung 4 na values na ito na dapat meron tayo? Ang mask principle ay 4 po yan, M, A, S, and letter K. So it stands for mindset, knowledge, attitude, at skills. So itong 4 na ito ang pundasyon po ng ating pag-asenso at hayaan nyo po kami na ipaliwanag po namin sa inyo ito isa-isa. So unahin muna natin ang letter M, which is mindset. So kailangan kapag tayo po ay beneficiary ng hope, stocklist man tayo or di naman kaya ay franchiser, ay meron po tayo dapat na tamang mindset. At ating natutunan sa video number 11 na para magkaroon po tayo ng optimum mindset araw-araw, ay kailangan po nating panoorin ang atin pong daily coaching videos. Kasi alam natin mga kasama na marami po tayong nakakasalamuha, ang iba po sa kanila ay negatibo po ang influence na naibibigay sa atin pong araw-araw na paggalaw. And this is the reason why para malinis yung ating isip, magkaroon tayo ng optimum mindset for success, ay kailangan po meron tayong pagkain na i-feed po sa ating utak, at yung pagkain na yan ay nasa loob po ng ating daily coaching. So kapag optimum ang ating isip, optimum mindset, we will have optimum results kung ano man pong bagay yung ating ginagawa. So ating tandaan na napaka-powerful po, napaka-makapangyarihan ng atin pong isip, at kung yung ating isip, kung ano po yung dinidikta nun, ay yun po ang mangyayari sa ating buhay. So kung ikaw po ay palaging negative ang mga tao na nakakausap mo, palagi pong walang kwenta ang mga naririnig mo, yun po ang magiging tingin mo sa sarili mo. At kung ano ang nasa isip mo, yun po ang mangyayari sa'yo. So ibig sabihin, kapag pinanood mo po yung ating daily routine, kasi ang nandun po ay mga motivational video, mga pang-engganyo sa inyo kung bakit hindi kayo titigil. Kasi sa atin po, wala po kayong maririnig sa amin na negative comment na hindi mo kaya, hindi ka aasenso. Ang sa amin po palagi positive. Kasi tayo po is a breeding ground of successful entrepreneurs. So ang gusto namin mangyari, magkaroon po kayo ng optimum mindset para sigurado tayo na optimum po ang resulta na pwede pong mangyari sa atin. So bilang paraan para magkaroon tayo ng optimum mindset, you have to understand na hindi po lahat ng tao sasali sa atin. Hindi po lahat. May mga tao talaga na hindi sasali kahit gaano pa po kaganda ang ating offer, kasi baka po wala pa sa panahon para sila po ay sumali. Kami dati, hindi rin po kami mga business-minded. Iba po yung aming profession. At kung meron nag-o-offer sa amin dati ng mga ganitong programa, ay nire-reject namin. Kasi siguro, hindi pa po yung tamang oras. So one thing you have to understand is hindi lahat ng tao na lalapitan mo ay sasali, pero bakit ka naman mag-focus doon? Kasi napakarami naman yung pwedeng sumali. So para ma-develop natin ang tamang mindset, kailangan po ay manood tayo palagi ng atin pong daily coaching video. So ganun mga kasama ang routine para po mahasa natin, ma-exercise natin yung ating isip, at ito po ay magkaroon ng optimum condition. Kung sa katawan ng tao, pumupunta po kayo sa gym araw-araw para po lumaki ang katawan mo, magkaroon ka po ng magandang physique. Sa atin naman po, ang pag-gym mo ayun pong panonood ng ating daily routine. So pag pinanood mo araw-araw yung ating daily routines at yung ating coaching,
inobserve mo, prinactice mo, yung mindset mo po ay mahahasa. So paghasa ang mindset mo, kahit anong challenges, kahit anong negative energy pa po ang papasok dyan, kahit anong negative influence ang may encounter mo, ay hindi po matitinag ang iyong isip. So kailangan po na everyday ay manood po tayo ng ating mga daily coachings at i-observe ang atin pong daily routine. Pangalawa ay ang tinatawag natin na attitude. Kasi mask. So ang M is mindset, ang A naman po is attitude. So ang tinutukoy po namin na attitude dito ay yung sinasabi nating work ethic or business attitude. Kasi mga kasama, meron naman po kasing tinatawag na personal attitude. May mga tao talaga mababait. Ako po, marami po akong mga tao na kasalamuha sa negosyo, mabait po sila. Bilang mga kaibigan, mabait sila bilang mga kamag-anak, pero pagdating po sa business attitude or sa work ethic, ay hindi po sila umaasenso. Kasi may mga tao mababait, ay hindi naman po ibig sabihin, mabait ka, ay aasenso ka po sa negosyo. Kasi iba naman po ang attitude mo personal, at iba naman po ang attitude mo pagdating po sa negosyo. Yung personal attitude mo, ito po yung pakikitungo mo sa pamilya mo, sa kamag-anak mo, sa kaibigan mo, sa asawa mo. Ang tanong dyan, meron ka bang magandang attitude sa pakikitungo sa negosyo mo, sa mga partner mo sa business, sa mga franchisers mo, sa iyong mga stockists, sa iyong mga beneficiaries? Magkaibang bagay po yan. Kasi magkaiba po ang personal attitude versus sa tinatawag natin na business attitude or work ethic. Tandaan natin, hindi lahat ng mababait umaasenso. So para tayo ay umasenso, kung tayo man po ay mabait, ay kailangan po i-develop natin, i-cultivate natin yung atin pong business attitude. So paano mo yon? Paano ka po makadevelop ng tinatawag natin na good business attitude? Ito po ang sikreto kung bakit meron po tayong 13 commandments ng hope. Ito pong 13 commandments na atin pong i-discuss sa atin pong kasunod na video. Napakaganda po itong foundation para magkaroon po tayo ng ibang perspective patungkol po sa negosyo. Kasi minsan, ang ibang tao, ang kanila pong ini-expect sa business ay kapag nagsimula ka, aasenso ka po agad-agad. Hindi po ganun yun mga kasama. At wala pong tao na naging milyonaryo na pumasok sa negosyo ngayon, kinaumagahan ay naging asensado na siya. Katunayan, kung atin pong pagbabatayan ang eskwela, pumasok ka po ng grade 1 ngayon, pwede ba naman yun na kinaumagahan, valedictorian ka na sa high school? Hindi po pwede yun. Pag ikaw pumasok ng doktor, mag-i-enroll ka ngayon, aabutin pa po ng 4, 5, 6, 7 taon bago ikaw po ay makagraduate at makapractice bilang doktor. So sa atin, sundan natin ang 13 commandments ng hope para ma-develop natin ang tinatawag natin na good business attitude. Ang pangatlo sa ating acronym, MASK. Ang pangatlo doon is skills. Ngayon, ang skills na ito na tinutukoy natin dito sa ating video, hindi po ito yung karaniwang alam natin na skills. Kasi may mga tao magaling kumanta, may mga tao magaling sumayaw. So magaling po sila pagdating po sa mga skills na yon. Ang tinutukoy natin na skills na dapat mo pong makultivate sa sarili mo ay ang tinatawag natin na money making skills. Okay? Again, uulitin ko, ang tinutukoy natin na skills dito ay money making skills. In order po na ma-develop ang iyong money making skills ay dapat mong maintindihan kung ano po ba yung ugat, kung bakit marami po ang hindi umaasenso sa negosyo kahit po ilang beses na silang sumubok. Most likely than not, hindi mo po kasalanan kung bakit hindi ka po umasenso. Pero hindi mo po masasabi na exempted ka. Kasi kapag ikaw po ay nagsimula sa negosyo, humataw ka, ilang beses na tapos hindi ka po kumita, maaring po merong mga mali sa ginagawang pong sistema o di naman kaya ay may mali po sa iyo pong kumpanya na pinasukan. In other words, I want to tell you na baka lang, ikaw po ay biktima lang rin. Kaya kung alam mo ang ugat ng problema, ay malalaman mo po ang solusyon sa problema. So para maintindihan natin, ano po ba yung ugat kung bakit marami po ang hindi umaasenso bagaman ilang beses na silang sumubok na magnegosyo. Ang ugat po niyan, ang acronym ay PUCHA. Letter P, letter U, letter C, letter H, at letter A. So ano po itong PUCHA? Bakit ito po yung ugat na to? Unang-una, baka po maling produkto or produktong mali ang inyo pong binibenta.
Maari kasi na ang negosyo po na inyong sinimulan or pinasok ay hindi naman talaga negosyo. Isa po siyang hobby or pampalipas oras na kumbaga ay wala naman po itong scalability. Ang product na inoffer mo sa market, maaring 1 million katao na po ang gumagawa ng ganitong produkto kaya hindi na po siya unique. Wala po siyang value proposition. In other words, ang produkto mo po ay nakatenga. So maaring produktong mali ang dahilan kung bakit hindi ka po umaasenso bagaman maraming beses ka po na sumubok. Ngayon, ano po ang letter U? Ang letter U is uncoachable, walang coach or maling coach po ang napunta sa inyo. Kasi mga kasama, sa larangan po ng negosyo, napaka-importante po na meron kang mentor, meron kang coach. Tingnan niyo po si Manny Pacquiao, magaling na po yan. Si Michael Jordan, magaling. Si LeBron James, magaling. Kahit gaano sila kagaling, ay meron paling coach na sumusubaybay sa kanila. Kasi meron pong mga bagay na hindi mo pa makikita kung wala ka pong coach. Ang purpose ng coach ay magbigay po sa inyo ng direksyon kung ano po yung mga bagay na dapat mo pong baguhin. Baka meron ka pong coach, magaling po ang trainer ng inyo pong kumpanya, baka ikaw naman po ay uncoachable. Anong ibig sabihin? Hindi ka po nakikinig doon po sa kino-coach sa'yo. So wala rin pong silbi kung meron kang coach pero ikaw po mismo ay uncoachable. So yun po ang letter U. Letter C, company is wrong. Sabi ko nga po, baka biktima lang po kayo dahil ilang beses ka nang sumubok na umasenso ay hindi ka pa rin po umaasenso. So ano po ang isa sa mga dahilan doon? Maaring nasa maling kumpanya ka po. Maaring ang kumpanya na pinasukan mo ay wala naman talagang desire para tulungan ka at maging asensado ka sa buhay. In other words, nandyan lang sila to make profit for themselves but they are not really there to help you to become a better entrepreneur. So ito po ang pangatlong dahilan kung bakit sa tingin namin ay hindi ka po aasenso. Bagaman ilang beses ka na pong sumubok sa negosyo. Ang kasunod po dyan, letter H, hindi ka pa handa. Kasi alam niyo po, meron pong perfect timing sa pagninegosyo. Ang perfect timing, para po ang analogy natin, parang bunga po yan ng mangga. Ang puno ng mangga, sa pagkaalam ko, ay 10 taon po bago mamunga. So pag tinanim mo po ang mangga ngayon at hindi pa po siya hinog, ay hindi mo po siya mapapakinabangan. So baka ikaw sa sarili mo, lipat ka ng lipat ng kumpanya, kaya po hindi ka po nagiging mature. Hindi ka po nagiging handa, hindi ka pa po hinog. Kasi pag lipat ng lipat ka or tigil ka ng tigil sa ating sistema, tulad nun, ang isa sa halimbawa ko dyan ay yung mga members na lulubog, lilitaw. Lulubog ngayon, lilitaw naman ulit bukas pag meron na namang mga programa na sa tingin nila ay maganda. So pag ganun po ang ating attitude, yung lulubog, lilitaw, palipat-lipat sa ibang mga kumpanya, ay hindi ka po talaga magiging hinog. Anong ibig sabihin nun? Hilaw ka po palagi. Hilaw sa mindset, hilaw sa attitude, hilaw sa skills, hilaw sa knowledge. So how do you expect ang isang tao na hilaw na aasenso sa buhay? Wala pong ganon. So para maluto ka at mahubog ka, maging magaling ka ng negosyante, gawin mo po araw-araw ang atin pong sistema. So yun po ang letter H. At panghuli, sa ating acronym na PUCHA, ito po ang ugat kung bakit ilang beses ka nang nagtatry, ilang beses ka nang sumubok ay hindi ka po umaasenso. Ang letter A dyan ay apurado ka po sa pag-asenso. Yun po ang sinasabi ko na kapag ikaw po ay nagmadali, gusto mo yumaman agad, ay mahuhulog ka po sa iba't ibang patibong. At isa po sa patibong na yan ay magkakaroon ka po ng false expectation. Na false expectation na ang mali ay ang kumpanya, na ang mali po is ang produkto, na yun pala ikaw po ang may kasalanan. Kasi apurado ka po. Pag apurado ka, minadali mo po, hindi maganda ang magiging resulta. Bakit? Kasi kung balikan natin ang letter H, ay kailangan po handa ka. Kailangan ready ka. Kailangan yung puso, yung isip mo, yung lahat-lahat sa paligid mo ay ready. So kapag yun po ay minadali mo, naging apurado ka, gusto mo kaagad yumaman kinaumagahan, ay hindi ka po aasenso. Kasi hindi ka pa po luto, hindi ka pa po hinog. So pag hindi ka pa luto, hindi ka pa hinog, hindi ka pa handa, how do you expect yourself to become successful? So ang ugat kung bakit hindi po umaasenso ang karamihan sa mga sumusubok ay PUCHA. Produktong mali, uncoachable or walang coach, company is wrong, hindi ka pa handa at apurado ka po sa pag-asenso. Kapag yung mga bagay na yan na-solve mo po sa sarili mo,
ay sigurado po tayo na ikaw po ay papasok sa isa sa mga success story na meron tayo dito sa Project Hope. So ano po ang solusyon? Kasi alam na natin ang ugat, ano po ang solusyon para ikaw po ay umasenso. So kailangan ikaw po ay nasa tamang sitwasyon. Okay? Tamang sitwasyon. Anong ibig sabihin tamang sitwasyon? Nasa tamang company ka, tamang product, tamang mga coaches, tama ang paghahanda mo sa sarili mo, at higit sa lahat ay hindi ka po apurado para umasenso. So ngayon, para maintindihan ninyo ang basic kung bakit po ninyo pagsisikapan ang Project Hope, ay atin pong pag-uusapan ang tinatawag natin na MMQ. Kasi po, ang sabi natin kanina ay kailangan mo po ma-improve ang iyo pong skills. So ngayon, paano po may improve ang inyong skill set bilang isang entrepreneur? So dapat familiar ka po sa tool na ginagamit natin na ang tawag po dyan ay MMQ or Money Making Quadrant. Kasi kanina ang sabi natin para ma-improve mo ang iyong chances para umasenso ay dapat mahubog mo po yung iyo pong money making skills. So para mahubog mo yan, may gagamitin tayong tool. Ang tawag sa tool na yan ay Money Making Quadrant. Okay, so i-discuss natin para po alam niyo. So ang MMQ or Money Making Quadrant, nahahati po yan sa 4. So dito po sa section na ito po ang mga negosyo na high risk, high reward. Ang ibig sabihin ng high risk, high reward, mataas po ang risk na pagpasok kasi mataas ang capital, ang reward mataas din. Isa sa mga halimbawa po dyan ay mga construction business, mga contractor sa gobyerno. Mataas yung risk, mataas din po ang reward. Dito sa quadrant na ito, dito naman yung mga high risk, low reward. So ano yon? Mga matataas ang capital pero po maliit ang tsansa na umasenso. Isa po dyan ay networking at mga traditional business. Bakit nasabi natin na ganon? Kasi according po sa survey ng DTI, nasa less than 3% lang po ang umaasenso sa traditional business. So ang ibig sabihin nun, mataas ang ipapalabas mo na puhunan pero mababa po ang reward na pwede mong makuha. Punta naman tayo dito sa isang quadrant na ang quadrant naman na ito ay low risk, low reward. Ang ibig sabihin, mababa nga po ang capital, mababa naman ang reward. Ang katulad po niyan ay yung mga fishbowl, no, mga informal businesses at mga sari-sari store. Dito naman tayo punta sa perfect business. Ang perfect business is low risk, high reward. So ano ang low risk, high reward na negosyo? Yan po ang Project Hope. Bakit? Kapag kayo ay pumasok sa Project Hope, kung kayo po ay core team, wala kayong papalabas na capital, million ang pwedeng kitain. Pag ikaw ay franchiser, walang capital, cash band lang, malaki yung pwedeng kitain sa ating online franchising program. Ngayon, para ma-improve po ang ating skills, ay kailangan po nating i-memorize at i-familiarize ang sistema po ng MMQ at nung pucha na atin pong paniliwanag kanina para masolusyonan po natin ang mga common hindrances sa atin pong pag-asenso. So ating tandaan, para ma-improve po ang ating skills ay meron ka pong 2 bagay na gawin araw-araw. Ano po yon? Familiarize yourself sa tinatawag natin na pucha. And secondly, you have to familiarize yourself with our MMQ or the Money Making Quadrant. At syempre, ang last na letter sa atin pong acronym na MASK is letter K, which stands for knowledge. So para ma-improve natin yung ating knowledge as a franchiser and as a stockist po ng Project Hope, ay kailangan po natin gawin ang 3 bagay na ito. Karamihan kasi sa mga tao, they underestimate the knowledge and the skills needed to become successful in business. Akala nila kung may capital ka na, pwede ka nang magsimula. Akala nila kung meron ka na pong ganito, ay pwede mo nang gawin yung ganyan. However, sa tamang proseso po ng pagninegosyo, kailangan po kasi mag-invest ka po ng oras, ng panahon at ng kaalaman para ikaw po ay maging successful sa larangan na iyong papasukin. So meron po kaming tip na 3 bagay na dapat mo pong gawin araw-araw para ikaw po ay sigurado na magkaroon ng sufficient knowledge sa atin pong programa. Unang-una ay magbasa po ng ating knowledge base sa ating website. Pangalawa, mag-check palagi ng ating Facebook group. At pangatlo ay mag-check palagi sa ating group chat. So kapag ginawa mo po ang 3 bagay na ito online, ay sigurado kami na tataas po ang antas ng atin pong kaalaman
pagdating sa ating negosyo. At kagaya po ng sabi natin kanina, knowledge is power, at kung meron ka pong knowledge ay meron ka pong kapangyarihan na mabago ang kapalaran mo at ang kapalaran ng mga grupo at ng mga tao na nagtitiwala sa iyo.